ang unang araw. Kailan yung unang araw? Hindi ba nung magkaroon na ng liwanag, Brad Mel? Tama po eh. Nung wala pang liwanag, paano mo kukwentahin yung araw? Nung pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Ang lupa, wala pang anyo, wala pang laman. Ang kadiliman, sumasa ibabaw ng kalaliman. Ang Espiritu ng Diyos, nasa ibabaw ng tubig. Wala pang point of reckoning kung kailan yung unang araw. Samantalang wala pa yung liwanag, di ba? Kaya hindi po makukwenta ang eksaktong panahon ng mundo. Ang kumukwenta ng eksaktong panahon, yung mga walang malay sa Biblia. Ang nasa Biblia, aral. Ang intensyon po ng Biblia, hindi magbigay sa atin ng panahon. Hindi natin kaya yun, sinabi yun ni Kristo. Gawa 1:6-7, Brad Mel. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapamahalaan. Ayon, maliwanag, hindi ukol sa atin yung makaalam ng panahon at bahagi ng panahon. So ang Biblia po, hindi po ito para sa panahon. Ito'y aklat na para sa aral, na para ang tao matuto ng pagsunod at pagkatakot sa Diyos. Hindi po ang intensyon ng Biblia ibigay sa atin ang eksaktong panahong nakalipas at darating. Wala po sa ating kakayahan yon. Ang katunayan ho, maaaring ang mundo, bilyon-bilyong taon na. Ba't ko sinasabing bilyon-bilyon taon ang mundo? Kasi meron po tayong mga materyales sa mundo na bago mabuo, bilyon taon ang kailangan. Kagaya ng ginto, kagaya ng diamante o brilyante, bilyon taon po yan para yan ay mabuo o maporma. Yung sinasabi ng Biblia na itong araw ng paglalang, indefinite periods of time po yon. Kasi nag-umpisa yung araw ng tao sa ika-4 na araw lang. Pero yung araw na dumaan, hindi po araw ng mundo yon. Alam mo kasi kapatid, kung mag-aaral ka talaga ng Biblia, iba yung araw sa mundo kesa sa araw sa ibang panig ng universo. Dito sa mundo, ang ating araw, 24 oras eh. Sa Mercury, ang isang araw, iba kesa sa mundo. Ano po ang ibig kong sabihin, kapatid? Ang Biblia, tumutukoy siya sa mundo. Meron siyang terminong tumutukoy sa mundo. Pero meron siyang terminong tumutukoy siya sa universo. Gaya nung sinabi sa 1:1 ng Henesis, nang pasimula nilalang ng Diyos ang mga langit, the heavens, the universe. Tapos, at ang lupa and the earth. Ayun, tinutukoy na yung planet Earth. Kaya, universe and the earth ang pinag-uusapan sa Biblia. Ngayon, kung ang kukunin lang natin yung araw sa earth, magkakamali po tayo ng kwenta, kapatid. Kasi bago nagkaroon ng araw sa earth, nung likhain ng Diyos yung araw at ang buwan, nasa ika-4 na araw na nung paglalang. Ano yung unang araw, ikalawa at ikatlong araw? Araw din ba ng earth yun? Hindi pwede, wala pang ang araw nun eh. Wala pang araw ng mundo nun eh. Wala pa yung araw, yung sun. At wala pa rin yung moon. Yun po ibig kong sabihin. Kaya hindi natin matitiyak na buo o eksakto kung gaano katagal na ang mundo. Pero naniniwala po ako sa ebidensya na hindi 7,000 taon lang ang mundo. Hindi po totoo 7,000 taon lang ang mundo. Imposible. Kaya yun po ang aking masasabi sa inyo, kapatid. Ang sinasabi po sa Biblia, wala sa kakayahan nating makwenta ang panahon, pati bahagi ng panahon. Yun po'y Ama lang ang makakakwenta nun. Tayo hindi. Kapatid na Bong, mayroong bago tayong natutunan. Opo. Nung wala pa pala yung... Nag-start lang pala yung araw, nung likhain yung araw. Pero before na malikha yung araw, mayroon na palang panahon noon eh. Na mahirap kwentahin yun. Opo. Yan ang isang malalim na pag-aaral. Na hindi naman natin maitatanggi na may talagang may katotohanan.
na nung likhain ng Diyos ang universe, mayroon na yon. Kaya lang, wala pang araw na maituturing dahil nung likhain naman ang araw, nandun na sa 1.14 ng Hinesis eh. Kaya malalim-lalim po yung katwiran na ating natutunan ngayon. At sana makakadagdag ito ng ating mga kailangang kaalaman para sa ating mga kababayan at maunawaan nila na yung ginagawa na pamamaraan ni kapatid na Eli Soriano na hindi lang po para mailigtas ang tao na pinakamahalagang bagay yan kundi makapagtuturo siya ng mga kaalaman na maaring hindi pa narinig ng ating mga kababayan katulad nung sagot niya sa nagtanong. Opo, at gaya nga po nung nabanggit nga ni kapatid na Eli, ayon doon sa tanong, nung isang sa nagtanong sa exposition. Paano kasi may mga tao at may mga scientists, may mga scholars na binabanggit nila ang mundo ganitong taon na, libo-libong taon. Pero kung ang Biblia po ang ating pag-uusapan, yung diamante, yung ginto, billion years pa lang kailangan yan para mabuo ang isang diamante o ibang mga bato na nakikita natin, mga mahalagang bato na nakikita natin dito sa mundong ito. Ibig sabihin, hindi lang daan taon, hindi lang milyon taon, bilyon ang pinag-uusapan po rito. At doon sa mga bagay na yon, wala talagang exact details na malalaman ng tao. Paano nga, hindi sa atin nakaukol yung pag-alam ng panahon o nung mga panahon. Gaya nung binasa ka ni kapatid na Eli doon sa isang talata ng Gawa. Basahin nga uli natin para sa ating mga taga-pakinig upang sa ganun, huwag tayong maniwala sa maraming nagpapakita at nagbibigay, kumbaga, konklusyon ng mga tao sa panahon nating ito na ang bilang ng mundo ay ganito. Sabi sa talata kasi, tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahon ito? 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon. Yeah. Ano po? Kaya ito'y napakaliwanag po na kasagutan ng Biblia doon naman sa mga nagmamarunong sa panahon natin ito. Dahil sa mga bagay na ito kasi maraming naililigaw ng mga tao Pero sa programa ni kapatid na Eli Soriano, itinatama lahat ng haka ng mga kapwa-tao natin na inililigaw naman ng maraming mga tao. Kaya sa programa pong ito, mga kababayan, so bumaybay lamang po kayo at marami po tayong matututunan ayon doon sa mga palatuntunan o batas na nakasulat sa Biblia. At ito po ay inihahayag ito ng mga ngaral namin sa panahon natin ito, kapatid. Totoo yan, kapatid na Bong. At marami pang mga bagay-bagay na maaaring makapagpapatunay tungkol dyan sa edad ng mundo na hindi totoo yung 6,000, 7,000, yung mga hula-hula ng mga reliyon, mga samahan na malalaki pa naman mga samahang ito. Dahil nga, merong bagay na natuklasan na nung kanilang isuriin kung ilang taon na yon, meron pang 35 million years ng bagay na yon. Paano maging totoo yung hula ng iba? Ayan, isa yan sa kaalaman na idinagdag sa atin ngayon sa awat tulong ng Diyos na napakinggan natin kay kapatid na Soriano.